Si Shun ay isang kasuklam-suklam na lalaki, na sobrang kumpiyansa na anak ng isang siyentiste na may sakit sa pag-iisip na walang magawa sa kanyang sarili. Ngunit natapos siya sa pag-teleport sa isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa, kung saan natuklasan niya na ang kanyang ama ay isang asasin at hindi niya ito tunay na ama. Hindi na bumalik ang kanyang tunay na ama na bumili ng gatas. Nagsisimula ang lahat ng makilala natin si Shun, isang talunan na mahilig sa makintab na bato na tinatawag na mga kristal. Akala niya ay may ibang mundo sa loob nila. Excited na excited si Shun dahil birthday ng papa niya, at may plano siyang malaking surprise. Pero sabi ng nanay niya, baka abala ang tatay niya at baka malate pa siya, dahil mas talunan siya. Busy talaga ang papa ni Shun sa trabaho at hindi sinagot ang tawag ni Shun. Nag-aalala, nagpa siya si Shun na puntahan ang kanyang ama. Sumakay siya ng tren papunta sa pinagtatrabahuan ng kanyang ama. Pagdating niya doon, hindi niya mahanap ang kanyang ama ngunit nakakita siya ng isang makintab na asol na kristal. Habang tinitingnan niya ito, isang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa kristal at nagpapakita ng kakaibang bagong mundo. Nagtataka, inabot ito ni Shun at hinayla sa kristal. Sa bagong mundong ito, may isang lalaking nagngangalang Emilio na sinusubukang tapusin ang kanyang stepdad, isang hari na nagngangalang Delzane. Nais ni Emilio na maghiganti para sa kanyang tunay na ama, na pinaslang ni Delzane, ngunit ang hari ay napakalakas at madaling natalo si Emilio. Galit si Delzane ngunit hindi niya pinaslang si Emilio, inikulong lang siya. Habang si Emilio ay nasa kulungan, isang maliwanag na liwanag ang nagpakita, at si Shun ay dumaan dito. Walang ideya si Shun kung ano ang nangyari at kung nasaan siya. Nagulat si Emilio nang makita si Shun at sinabihan itong magtago. Dumating ang mga gwardya at sinubukang hulihin si Shun, ngunit isang warp relic na isang espesyal na espada, ang lumabas sa kanyang katawan. Nilabanan niya ang mga gwardya, pinalaya si Emilio at sabay silang tumakas. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang nakakatakot na mandirigma na nagtatrabaho para sa hari. Kinalaban nila siya ngunit nauwi sa pagkahulog sa ilog. Akala nila wala na ang manlalaban, kaya nagtago sila sa mga imburnal. Sinabi ni Emilio kay Shun na nasa mundo sila na tinatawag na Endora. Paglabas nila sa imburnal, may nakita silang babae na naghihintay sa kanila. Tinawag niyang prinsipe si Emilio, na ikinagulat ni Shun. Paulit-ulit na tinatanong ni Shun si Emilio kung bakit siya tinawag ng dalaga na prinsipe, at kung bakit may magpapakulong sa isang prinsipe. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, nakakita sila ng isang higanteng makintab na bato na nagbibigay ng liwanag na parang araw. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Alicia, at ang kanyang alaga ay si Valerian. Sa ibang lugar, nag-aalala ang hari kay Emilio matapos itong mahulog sa ilog ngunit sa tingin niya ay buhay pa si Emilio. Nagpapadala siya ng mga tao para hanapin siya. Alam ng hari na may tumulong kay Emilio gamit ang isang espesyal na warp relic at sa tingin niya ay pinuntahan ni Emilio si Pascal na parang isang guro sa kanya. Biglang, isang malaking ligaw na baboy ang umatake sa mga ito. Nilabanan ito ni Emilio gamit ang kanyang warp relic. Nagulat si Shun nang makita niyang ang alaga ni Alicia ay ang kanyang warp relic at isa itong dragon. Kailangang gamitin ni Shun ang sarili niyang warp relic para saktan ang ligaw na baboy. Pagkatapos, sina Shun at Alicia ay nahuli sa isang sorpresang bitag. Ginamit ni Emilio ang isa sa mga bitag para tuluyang talunin ang baboy. Sa sandaling iyon, nagpakita si Pascal na isang baliw na siyentipiko. Sinabi niya na inilagay niya ang mga bitag doon upang ilayo ang mga tao, na di na nakakagulat. Nagulat siya nang malaman niyang si Shun ay mula sa mundo sa itaas ng Endora, na tinatawag na surface, at mayroon ding espesyal na warp relic. Dinala sila ni Pascal sa kanyang tahanan upang mag-usap. Kumakain sila ng isang espesyal na pagkain na may kakaibang pagkain tulad ng mga polaka, at sinabi ni Shun kay Pascal kung paano siya napunta sa lugar na ito. Ipinakita ni Pascal kay Shun ang mapa ng kanilang mundo. Sinabi niya na ang Earth ay guwang, at sila ay naninirahan sa ilalim nito. Ang kanilang araw ay tinatawag na Adamas, at walang mga bituin dito. Itinago ito ng taong gumawa ng lugar na ito dahil ayaw niyang masira ang lahat ng ideya ng mga tao sa ibabaw. Alam ng mga tao sa Endora ang tungkol sa mundo sa itaas dahil mayroon silang aklat na nagsasabi sa kanila tungkol dito. Noong unang panahon, maaaring bumisita ang mga tao mula sa Endora at sa mundo sa itaas. Nakapunta na rin doon si Pascal.
Sinabi niya na mayroong isang espesyal na lungsod na tinatawag na Babylon na parang isang pinto sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit ang Babylon at Endora ay nawasak sa isang malaking aksidente. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi na maaaring pumunta sa pagitan ng mga mundo. Sinubukan ni Delzane na itayo muli ang Babylon ngunit hindi ito natapos. Iniisip ni Pascal na matatapos niya ito mamaya. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal na gusto niyang makita ang warp relic ni Shun. Ipinakita ito ni Shun sa kanya. Ipinaliwanag ni Pascal na hindi lahat ng tao sa Endora ay maaaring gumawa ng ganitong uri ng armas. Kailangan ito ng mga espesyal na partikulo ng warp na umiiral lamang sa Endora. Hindi makikita ang mga particle na ito, ngunit nagbibigay sila ng kapangyarihan sa mga bagay tulad ng atoms. Pagkatapos ay sinabi ni Shun na gusto niyang pumunta sa Babylon kahit na hindi pa ito tapos. Si Pascal at ang iba ay sinubukang sabihin sa kanya na ito ay malayo, ngunit gusto pa rin ni Shun na pumunta bilang siya ay bida-bida. Sinabi ni Pascal na minsan ay alam niya kung paano ayusin ang Babylon ngunit ayaw niyang mapunta ang mga tao sa pagitan ng mga mundo, kaya tumigil siya sa paggawa nito. Sinabi ng hari sa ibang tao na patuloy na subukang ayusin ito. Bigla silang nakakita ng mga bantay mula sa palasyo ng hari. Sinabi ni Pascal na hindi nila kayang labanan ang mga gwardya, at kailangan na nilang umalis. Nakatakas sila sa isang espesyal na eroplano na ginawa ni Pascal. Ngayon ay pupunta sila sa ibang ligtas na lugar, ngunit iginiit pa rin ni Shun na gusto niyang pumunta sa Babylon. Mabilis silang nakarating sa ibang bahagi ng kagubatan, at si Pascal ay bumaba sa isang crash landing kasama ang sasakyang panghimpapawid. Matapos maglakad sa paligid ng mga bato ng ilang sandali, nakahanap sila ng isang lugar na naiset up na ni Pascal. Nilinggan ni Emilio ang maliit na silid at nakita niyang si Pascal ay may parehong espesyal na kutsilyo gaya niya. Binigyan sila ng hari ng parehong kutsilyo. Kinagabihan, lumabas sina Emilio at Pascal para mag-usap at makalanghap ng sariwang hangin. Gustong malaman ni Pascal kung paano nakilala ni Emilio si Shun. Sinabi ni Emilio na si Shun ay nagpakita lamang sa isang maliwanag na liwanag, habang siya ay nasa kanyang selda ng kulungan. Sa labas, ipinaliwanag ni Pascal kung bakit ayaw niyang itayo muli ang Babylon. Nabasa na niya ang mga lumang libro na nagsasabing hindi nila dapat pakialaman ang mga tao sa ibabaw. Sa palagay niya ay maaaring magkaproblema ang Endora kung ang mga tao ay maaaring pumunta sa pagitan ng dalawang mundo. Mayroon din silang iba't ibang mga ideya tungkol sa mga tao sa ibabaw. Iniisip ni Pascal na ang dalawang mundo ay dapat manatiling magkahiwalay. Pinag-uusapan din nila kung paano pinalaki ng hari si Emilio. Tatay ni Emilio si Delzane, pero hindi tatay ang tingin ni Emilio sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal na gusto niyang ipadala si Shun pabalik sa ibabaw at pagkatapos ay ganap na wasakin ang Babylon. Alam niyang pupunta rin doon ang hari, kaya gusto niya munang makarating doon. Pagkatapos nito, sa isang flashback scene, makikita natin kung paano nagkakilala noon sina Pascal at Emilio. Matapos malaman ng batang si Emilio na pinaslang ng hari ang kanyang ama, nagbago siya at nagsimulang magsanay ng labanan sa lahat ng oras. Lumapit sa kanya si Pascal at sinabing siya ang magiging guro ni Emilio. Gusto ni Emilio si Pascal pagkatapos makita ang kanyang mga pagsubok at nagsimulang matuto mula sa kanya. Pagkatapos, nakakagulat na ipinatapon ng hari si Pascal mula sa kaharian. Ito ay lalong ikinagalit ni Emilio sa hari. Sa kasalukuyang panahon, ibinigay ni Delzane ang trabaho sa paghahanap kay Pascal at Emilio sa mga Zeans. Sinabi niya sa kanila na hanapin si Pascal at subukang mahuli siya. Pagkatapos nito, kailangan ni Pascal na lumabas ng kuweba upang makahanap ng isang bagay na mahalaga sa Royal Archive. Sinabihan niya ang tatlo na manatiling alerto habang wala siya. Pagkaalis din ni Alicia sa kuweba para magbanyo, si Emilio at Shun na lang ang natira. Sinabi ni Emilio kay Shun na gusto niya ang tulong ni Shun upang talunin si Delzane. Bilang kapalit, tutulungan ni Emilio si Shun na makauwi. Pupunta si Delzane sa Babylon, at masama kung mauuna siyang makarating doon. Dapat nilang pigilan si Delzane bago siya makarating sa Babylon. May plano si Emilio, pero kailangan niya si Shun para tulungan siya. Iniisip ito ni Shun at pumayag na tumulong. Tinanong niya si Emilio kung kailan sila magsisimula. Sinabi ni Emilio na aalis sila sa gabing iyon habang natutulog si Alicia. Ayaw nilang isama si Alicia dahil babae siya, kaya iiwan siya sa kuweba. Maya-maya lang ay bumalik na si Alicia, at nagpapanggap silang walang nangyari.
Kinagabihan, lumabas sina Emilio at Shun. Habang lumilingon sila sa paligid, may mga taong may mga espada na hamarang sa kanila. Tinatawag ng mga taong ito ang kanilang sarili na Ignots at sinasabing kanila ang lugar na ito. Nagulat sila nang makita ang mga tao mula sa maharlikang pamilya sa kanilang lupain. Sinabi ni Emilio sa mga Ignots na gusto niyang makausap ang kanilang amo. Ang kanilang pinuno, si Demetrio, ay humakbang pasulong at tinanong si Emilio kung bakit siya naroon. Sinabi ni Emilio na kailangan niya ang mga Ignots upang tulungan siyang labanan ang hari. Alam niyang napakalakas ng mga Ignots, halos kasing lakas ng mga Zeans. Sa tingin ng mga kaibigan ni Demetrio ay walang silbi si Emilio at dapat na lang nila itong tapusin, ngunit gusto ni Demetrio na marinig muna si Emilio. Tinanong ni Demetrio si Emilio kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang tapusin ang hari. Tumigil sandali si Emilio at sinabing wala siyang pakialam, gusto lang niyang tapusin ang hari, kahit na ang ibig sabihin nito ay matapos ang kanyang sarili. Hindi nasisiyahan si Demetrio sa sagot na ito at pinaalis si Emilio. Nagalit si Emilio at ginamit ang kanyang warp relic. Madali siyang natalo ni Demetrio gamit ang isang normal na kutsilyo. Sinabi ni Demetrio na ang pagkakaroon ng relic ay hindi nagpapalakas sa iyo. Sinabi rin niya na si Emilio ay walang isip na ipagsapalaran ang lahat para sa paghihiganti. Sa wakas ay naunawaan na ni Emilio ang ibig sabihin ni Demetrio. Nais ni Demetrio na si Emilio ang maging pinuno pagkatapos niyang tapusin ang hari. Hindi sigurado si Emilio na magagawa niya ito, ngunit sinabi ni Shun kay Demetrio na susubukan ni Emilio ang kanyang makakaya. Pumayag si Demetrio na sumama sa kanila si Emilio. Samantala, nakitang nakikipag-usap si Pascal sa isang matagal ng kaibigan na nagngangalang Uho. Dati silang nagtutulungan sa palasyo ng hari. Sinabi ni Uho kay Pascal na sinubukang tapusin ni Emilio ang hari bago tumakas. Nagulat si Pascal dahil hindi niya ito alam noon pa man. Maya-maya, pumunta sina Emilio at Shun sa kampo ng mga Ignots. Sinabihan silang maghanda para sa trabaho. Nalaman nilang kailangan nilang maglaban ng damit sa tabi ng ilog. Ganito kumikita ang grupo. Nang makarating sila sa ilog, nalaman ni Shun na alam ni Demetrio na hindi siya mula sa underground world. Walang pakialam si Demetrio dahil magkakasama ang mga tao mula sa iba't ibang lugar doon. Isa sa mga Ignot dudes na mukhang babae, ay pinangalan ng Eldria. Iniisip ni Shun na si Eldria ay hindi kasing lakas ng iba ngunit mahalaga ito sa grupo. Biglang natambo si Eldria at nahimatay. Nang magising si Eldria, nalaman ni Shun na siya ay isang lalaki na nakakakita ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sinabi ni Eldria na nakita niya si Shun sa bahay nang mahulog siya. Tuwang-tuwa si Shun dahil sa tingin niya ay uuwi na siya. Wala na siyang ibang itinanong kay Eldria. Samantala, bumalik si Pascal sa kuweba at nalaman niyang nawawala ang mga lalaki. Alam niyang pumunta sila sa Babylon. Sinabihan niya si Alicia na maghanda para masundan sila. Ginagamit nila ang kanilang eroplano para hanapin ang mga lalaki. Nang gabing iyon, nagtalo sina Shun at Emilio. Nagalit si Emilio kay Shun dahil sa pagtitiwala sa mga Ignots. Gusto lang ni Shun na umuwi at kumain ng pagkain ng kanyang ina. Nagsisimula silang mag-away sa isa't isa. Pinapanood sila ni Demetrio na nag-aaway ngunit hindi sila pinigilan. Patuloy silang nag-aaway hanggang sa makatulog silang dalawa. Hindi nagtagal, inutusan ni Demetrio ang kanyang mga kaibigan na magbuhos ng tubig kina Shun at Emilio para magising sila. Pagkatapos ay umupo silang lahat para planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang. Bago sila matapos mag-usap, sinabi ni Shun kay Demetrio na pupunta rin ang hari sa Babylon. Pagkatapos, hiniling ni Loy sa sina Shun at Emilio na sumama sa kanya para makatulong siya sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat. Dinala niya sila sa isang tolda at sinabihan silang maghintay sa loob. Mahirap para kay Shun at Emilio na mag-isa, ngunit kailangan nilang makinig kay Loisa. Hindi nagtagal, bumalik si Loisa dala ang mga bagay na kailangan niya para matulungan sila. Pagpasok niya, tinanong siya ni Emilio kung gusto nga ba ni Demetrio na makatrabaho ang mga Zeans. Sinabi ni Loisa na ang mga Zeans ay hindi palaging masama. Mayroong dalawang uri ng tao sa Endora, ang mga Ender at ang mga Zeans. Ang mga Ender ay mga taong ipinanganak mula sa tao at isa pang uri ng nilalang na tinatawag na Anida. Ang mga Zeans ay ipinanganak mula sa Anida at mga hayop. Noong unang panahon, ang mga Ender at Zeans ay magkakaibigan at masayang namumuhay ng magkasama.
Ngunit pagkatapos ay nagsimulang maging masama ang mga Enders sa mga Zeans. Ito ang dahilan kung bakit galit ang mga Zeans ngayon. Matagal na silang tinatrato ng masama, at iniisip ni Demetrio na baka matulungan sila ng mga Zeans. Sinabi rin ni Loisa na siya ay kalahating Zean. Nagkwento siya tungkol kay Demetrio at sa isang kaibigan na Zean. Si Demetrio ay nagmula sa isang mayamang pamilya at laging masaya noong siya ay bata pa. Naglalakad si Demetrio sa kakahuyan, naligaw, at naghahanap ng daan palabas nang makilala niya ang isang batang Zean. Kahit na natatakot siya, nagalok ang batang Zean na maging kaibigan niya at inakay siya palabas ng kakahuyan patungo sa kanyang tahanan. Sinabi ng batang Zean na ang kanyang pangalan ay Lucas at sinabihan si Demetrio na bumisita, at sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay lumakas. Noong sila ay 15, naglalakad sila sa kalye nang makita nila ang isang lalaking minamaltrato ang isang Zean. Sinubukan ni Lucas na tumulong ngunit sa huli ay nasaktan ng husto. Nasawi si Lucas dahil sa kanyang mga sugat. Mula noon, nagsumikap si Demetrio na maging matatag para parangalan ang kanyang kaibigan. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan nag-request si Shun kay Eldria ng ilang oras. Gusto niyang subukan kung talagang nakikita ni Eldria ang hinaharap. Natuklasan ni Eldria ang panlilinlang ni Shun at nagpas siyang linlanggan siya pabalik. Ipinadala niya si Shun sa kakahuyan upang maghanap ng isang espesyal na ibon, ngunit naroon na ang Zean na nagtatrabaho para kay Delzane. Mabilis na napalibutan si Shun ng mga Zeans. Dumating si Demetrio at nakipag-away sa pinuno ng Zean. Dumating si Emilio para tulungan si Shun ngunit nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Sa panahon ng laban, nagiging mas malakas ang warp relic ni Shun, at nagawa niyang saktan ng husto ang Zean. Tumakas siya dahil alam niyang hindi siya mananalo laban kina Emilio at Shun. Kinakalaban pa rin ni Demetrio ang pinuno ng Zean at sinisikap na makasama ito sa kanilang panig. Habang nag-aaway sila, nakakita sina Shun at Emilio ng maliwanag na liwanag sa malayo. Ang maliwanag na liwanag ay sumisikat pagkatapos ng malakas na tunog. Nagbibigay ito kay Demetrio at sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataong makatakas. Di nagtagal, nakipagkita sina Shun at Emilio kina Pascal at Alicia. Nagulat si Emilio nang makita silang magkasama. Sumama sa grupo si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Parehong gustong malaman ni Pascal at Demetrio kung sino ang ibang mga tao. Sinabi ni Demetrio na kailangan nilang magmadali dahil baka maabyutan sila ng kanilang mga kaaway. Umalis na sila ng mga kaibigan niya. Nagpasya sina Emilio, Pascal, at Shun na makipag-usap ng mag-isa. Nagalit si Pascal kay Emilio dahil sa pakikipagtulungan sa mga rebelde para lang saktan ang kanyang ama. Sinabihan niya si Emilio na siguraduhing pinaslang talaga ng kanyang ama ang kanyang tunay na ama bago ito magalit. Gusto ni Pascal na alamin muna ni Emilio ang katotohanan. Galit din si Alicia kay Shun dahil pinahintulutan niya si Emilio na sumali sa mga rebelde. Sinubukan ni Shun na magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Demetrio at sa mga Ignots. Nakikita natin ang alaala ni Alicia at Emilio noong bata pa sila. Nagustuhan ni Alicia na bisitahin si Emilio sa palasyo dahil napagod siya sa paglalaro sa labas, ngunit unti-unting nanlamig at lumayo si Emilio. Ngayon, nasa isang tagpuan si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Gusto ni Demetrio na manatili sa kanila sina Shun at Emilio dahil sa tingin niya ay makakatulong sila. Nang maglaon, sinabi ni Shun kay Demetrio na nag-aaway sina Emilio at Pascal, at talagang galit din si Alicia. Ipinakita ni Demetrio kay Shun ang isang mapa patungo sa Babylon. Walang pakialam si Shun sa panganib, gusto niya lang bumalik sa ibabaw na mundo. Nagpasya na rin ng mga Ignots na pumunta sa Babylon dahil pupunta rin doon ang hari. Alam nila na ang hari ay magiging mas ligtas sa kastilyo, kaya sa Babylon ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang pigilan siya. Nang maglaon, sumali sina Alicia at Pascal sa grupo. Mabilis na naging kaibigan ni Pascal ang lahat at ipinakita sa kanila ang maraming magagandang bagay na ginawa niya, tulad ng isang flamethrower. Masaya si Loisa na nandyan si Alicia dahil hindi lang siya ang magiging babae. Maghahanda na sina Shun, Emilio, at Felix para sa kanilang paglalakbay. Nang tanungin ni Shun si Felix kung bakit gusto nilang talunin ang hari, sinabi ni Felix na hindi patas ang mga bagay, ang mga mayayaman ay namumuno sa mga mahihirap sa paligid, at ang mga mahihirap lang ang talagang nakakaintindi nito.
Si Demetrio lang ang nagsisikap na pagandahin ang mga bagay-bagay, kaya gusto siya ni Felix na tulungan. Pagkatapos ay kinausap ni Demetrio si Pascal at tinanong kung ano ang binabalak ng hari. Sinabi ni Pascal na hindi niya alam kung ano ang iniisip ng hari. Hindi rin alam ni Emilio dahil hindi sinasabi ng hari kahit kanino ang kanyang mga plano. Kinabukasan, tinipon ni Demetrio ang lahat upang maghanda sa kanilang paglalakbay. Gustong-gusto na ni Sean na umuwi at gagawin ang lahat para maisakatuparan ito. Ang grupo sa wakas ay nakarating sa isang karagatan pagkatapos ng ilang paglalakbay, at si Sean ay talagang nasa sabik, ngunit sinabi ni Pascal sa kanila na ito ay talagang isang malaking kanal, at kailangan nilang tumawid para pumunta sa mga Zeans. Umaasa silang makakausap ang mga Zeans at matulungan sila. Sa ngayon, nasa malaking lungsod sila na tinatawag na Amedes na may malaking daungan. Nagpasya silang manatili sa isang hotel para sa gabi bago magpatuloy. Gusto ni Alicia na mamili at kumuha ng gamit kay Pascal. Pag-alis nila, nakita nila si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan ni Demetrio si Sean na itago na siya ay mula sa ibabaw. Gumagawa siya ng takip para sa shirt ni Sean at tinawag itong disguise. Sa palagay ni Sean ay isang magandang ideya ito, at lahat sila ay pumunta sa magkahiwalay na daan. Kapag bumibili sila ng mga bagay, si Sean ay mayroon lamang 500 yen, na hindi gumagana sa Endora. Binibigyan ni Alicia ng pera si Sean para mabili ang gusto niya. Habang tumitingin sila sa paligid, isang batang lalaki ang nagnakaw ng kutsilyo ni Emilio at tumakbo palayo. Nahuli siya ni Emilio ngunit nalaman niyang sinusubukan ng bata na alagaan ang kanyang mga kapatid. Binigyan sila ni Sean at Alicia ng pagkain. Sabi ni Alicia, okay lang na nagnakaw ang bata dahil mahirap ang buhay ng mga taong walang tulong. Si Sean ay naglalaro ng basketball kasama ang mga bata. Gusto ni Alicia kung gaano kasaya si Sean at iniisip niya kung lahat ng tao ay katulad niya. Sa kanilang pagbabalik, isang babae ang umatake sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang warp relic para gumawa ng mga pagsabog at sinubukang saktan si Emilio. Paulit-ulit niyang sinasabi, tapusin ang prinsipe, na parang robot. Pagkatapos ay dumating sina Demetrio at Elgia upang tulungan sila. Nahuli ni Demetrio ang babae nang hindi siya sinasaktan. Sinabi ni Elgia na siya ay isang assassin. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga pumapaslang ay mga bata na kinuha noong bata pa sila, at ibinenta sa pinakamataas na bidder. Ang mga batang ito ay sinanay na pumaslang at walang nararamdaman. Ito ay kung paano sila pinapanatili ng mga tao sa ilalim ng kontrol, hindi sila titigil hanggang ang kanilang target ay masawi. Dito, si Emilio ang pakay ng babae, isang taong galit sa royal family. Sinabi ni Elgia na ang mga assassin ay laging nakasuot ng kwelyo. Nagpasya si Demetrio na tapusin ang lahat at binali ang kwelyo. Malaya na ang babae. Sinabihan siya ni Demetrio na kalimutan ang kanyang dating buhay at sumama sa kanila. Sinabi niya na maaari siyang gumawa ng pagbabago at hindi dapat sayangin ang kanyang pagkakataon. Binibigyan niya siya ng manika tulad ng ibang mga bata. Sa bahay, ipinakilala ni Demetrio ang babae sa lahat. Ang sabi niya ay Mesha ang pangalan niya. Si Demetrio ay ginawang bahagi siya ng pamilyang Ignat. Kinabukasan, mag-isa si Pascal para tapusin ang isang bagay sa Royal Lab tulad ng palagi niyang ginagawa, habang ang iba naman ay pumunta sa dagat. Narating nila ang barkong gagamitin nila sa paglalakbay. Luma na ito at mukhang masisira na. Ang lahat ay sumakay, at ang barko ay nagsimulang gumalaw. Mamaya, hindi na nila mahanap si Emilio. Kasama ni Emilio si Demetrio. Tinanong ni Emilio si Demetrio kung naiintindihan niya ang mga Zeans. Sinabi ni Demetrio na oo, ngunit ipinaliwanag na hindi lahat ng Zeans ay masama, iba ang iba. Sinabi niya kay Emilio na puno ng Zeans ang isla na pupuntahan nila. Pagkatapos ay dumating ang isang malaking bagyo. Ang barko ay umuuga ng husto. Nagtalo sina Sean at Emilio sa halip na magtulungan. Iniligtas sila ni Felix mula sa pagkahulog sa tubig. Nakarating sila sa isla, ngunit nasira ang barko. Sinabi ni Demetrio na hindi sila makakabalik nang hindi sila tinutulungan ng mga Zeans. Biglang may dumaan na palaso at napapaligiran sila ng mga Zeans. Biglang gustong makausap ni Demetrio ang kanilang pinuno. Tinali sila ng mga Zeans, at nakita ng kanilang pinuno na hindi natatakot si Demetrio. Tinanong niya si Demetrio kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Demetrio na kailangan nila ang mga Zeans upang labanan ang hari. Tinanong ng pinuno kung ano ang kanilang makukuha bilang kapalit.
Sinabi ni Demetrio na sila ay magiging malaya at ligtas. Sinabi ng pinuno na tutulong siya, ngunit kailangang masawi si Demetrio. Ayaw ng mga kaibigan ni Demetrio na masawi siya at nagsimulang makipagtalo tungkol dito, ngunit walang pakialam si Demetrio hanggat ligtas ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng pinuno na tutulungan niya ang grupo ni Demetrio kapag nasawi si Demetrio. Sinabihan ni Demetrio ang kanyang mga kaibigan na hayaan silang tapusin siya. Tatapusin na nila si Demetrio nang pigilan sila ni Loisa, sinabing hindi niya mapapanood si Demetrio na masawi. Tapos marami sa mga ignots ang nagsasabing sila ay masasawi imbes na si Demetrio. Bago pa nila malaman, nag-iingay na sila. Nagalit ang pinuno at sinigawan silang tumahimik. Sinabihan niya si Demetrio na sumama sa kanya para makipag-usap mag-isa. Ang pangalan ng pinuno ay Gradido. Sa wakas ay sinabi ni Gradido na tutulungan niya ang grupo ni Demetrio. Gusto niyang malaman kung lalaban sila sa hukbo ng hari, ngunit sinabi ni Demetrio na hindi. Gusto lang ni Demetrio na magmukhang malakas ang tulong ng pinuno. Gusto niyang maging maayos ang lahat. Tinanong ni Gradido kung gusto ni Demetrio na maging pinuno pagkatapos ng lahat, ngunit sinabi ni Demetrio na hindi. Pipili siya ng iba para maging pinuno. Gusto ni Gradido ang mga sagot ni Demetrio at naniniwala siya sa kanya ngayon. Kinabukasan, binibigyan ni Gradido ang mga tripulante ng bagong bangka at maraming bagay na kakailanganin nila. Binibigyan din niya sila ng espesyal na sipol na gagamitin kung kailangan nila ng tulong. Naglalayag ang mga tripulante patungo sa ibang lungsod kung saan ang susunod nilang biyahe ay paakyat sa isang bundok na nalalatagan ng nyebe. Kinaumagahan, nagsimulang umakyat ang mga tripulante sa bundok, ngunit sa lalong madaling panahon nagsimula ang isang malaking snowstorm, at kailangan nilang huminto. Ang mga tripulante ay gumagawa ng isang kampo upang manatiling ligtas mula sa bagyo. Nasa iisang tent sina Emilio at Shun. Tinanong ni Shun si Emilio kung bakit gusto niyang pigilan si Delzane sa pagiging hari. Sinabi ni Emilio na pinaslang ni Delzane ang kanyang tunay na ama upang maging hari mismo. Tinanong niya si Shun kung ano ang gagawin ni Shun. Sinabi ni Shun na magagalit din siya, ngunit makakalimutan niya ang tungkol sa paghihiganti dahil sa kanyang ina. Sabi ni Shun, si Emilio ay may Alicia at Pascal na gagawin ang lahat para sa kanya. Natahimik si Emilio at nag-iisip ng malalim matapos niyang kausapin ni Shun. Kinabukasan, patuloy na naglalakad ang mga tripulante sa landas na may nyebe. Nakikita nila ang malalaking bakas ng paa sa nyebe, at nagtataka si Shun kung kanino ang mga ito. Sinabi ni Demetrio na ang mga bakas ng paa ay mula sa isang dragon. Nagulat si Shun dahil hindi niya alam na nakatira ang mga dragon sa Endora. Pagkatapos, nawasak ang lupa sa ilalim ni Eldria, at nahulog siya sa isang kuweba. Si Demetrio at ang iba ay pumasok sa yungib upang hanapin si Eldria. Tinutulungan sila ni Valerian na mahanap si Eldria dahil mahahanap nito ang mga tao sa pamamagitan ng pagdama ng kanilang mga warp relics. Bigla silang nakakita ng napakalaking dragon na papalapit sa kanila. Himinungkahi ni Demetrio na tumakas, at nagsimula silang umalis sa yungib. Ngunit pagkatapos, nagpakita ang isa pang nakakatakot na dragon. Biglang nagbago si Valerian bilang isang malaking dragon para protektahan ang lahat. Nakikita ni na Alicia, Emilio, at Shun ang mga kakaibang bagay na nangyayari, parang nanaginip sila. Tumayo si Valerian sa harap ni Alicia at nagsalita na talagang ikinagulat niya. Sinabi ni Valerian na siya talaga ang tatay ni Alicia. Sinabi niya sa kanya na dati siyang mangangaso ngunit huminto upang makasama ang ina ni Alicia. Ngunit pinaslang siya ng mga bandido, kaya umalis siya sa bahay para tugisin sila. Habang nakikipaglaban, ang kanyang warp relic ay nag-evolve at sinipsip siya sa loob mismo. Siya ay nakulong mula noon at para siyang buhay na dragon relic ngayon. Sinabi ni Valerian na lagi niyang kasama si Alicia at lagi siyang paprotektahan. Nagsimulang umiyak si Alicia. Pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat. Ipinaliwanag ni Eldria na sinusubukan lamang ng mga dragon na panatilihing ligtas ang kanilang pamilya. Akala nila ang grupo ay masasamang tao na nananakit ng mga dragon. Malayo pa ang mararating ng grupo, kaya nag-alok ang mga mapagbigay na dragon na pasakayin sila. Dinadala sila ng mga dragon saglit at pagkatapos ay umalis upang bumalik sa kanilang tahanan. Magiging mahusay kung ang mga dragon ay maaaring dalhin sila hanggang sa Babylon, ngunit hindi nila magagawa dahil kailangan nilang malapit sa kanilang tahanan. Takot din sila sa mga mangangaso.
Sa pagtingin sa mapa, nakita ng mga tripulante na mas malapit na sila ngayon sa Babylon kaysa dati. Biglang nahimatay si Eldria, at natakot ang lahat. Paggising niya, sinabi niyang may nakita siyang kakaiba habang natutulog siya. Nakita niyang nawasak ang Endora. Sinabi niya sa kanila na nasa malaking problema ang Endora. Sa lugar ng hari, sinabi ng isang scientist sa hari na halos tapos na siya sa paggawa ng bubble. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga Zeans na nagtatrabaho para kay Dezane. Ang mga Zeans na ito ay pinagmamasdan si Emilio at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nila sa hari na nagtatrabaho si Gradido kay Demetrio. Nakita ng hari ang nasaktang marka kay Alvido, isang Zean na nakipaglaban kina Emilio at Shun. Nagalit ang hari dahil manunood lang dapat si Alvido, hindi lumaban. Sa ibang lugar, sa Royal Archive, tinitingnan ni Pascal ang mga lumang papel. Nalaman niyang inalis na ng hari ang halos lahat ng tungkol sa bubble. Parang may tinatagong napakasama ang hari. Gusto ni Pascal na matuto ng higit pa tungkol sa bubble bago ipadala si Shun pabalik sa ibabaw. Si Joseph ay isang sobrang nasasabik na rookie scientist na nakikipagtulungan kay Pascal. Sinabi niya na malalaman nila ang higit pa tungkol sa isang bagay na tinatawag na warp particles bukas. Nag-aalala si Pascal dahil ang mga particle na ito ay napakahalaga para sa Endora, at paunti-unti ang mga ito. Kung ang lahat ng mga particles ay nawala, ito ay talagang masama para sa kaharian. Kinabukasan, nagising si Shun at nalaman niyang may bisita si Demetrio na nagngangalang Rafi. Sinabi niya kay Demetrio na dumarami ang mga makapangyarihang tao sa kanilang panig. Sinabihan si Demetrio na tumawag sa kanila para humingi ng tulong kung kailangan niya ito. Pagkatapos noon, nagsimula na namang mag-away sina Emilio at Shun. Gusto pa ring tapusin ni Emilio ang kanyang ama, ngunit ayaw ni Shun na gawin niya iyon. Gusto ni Shun na kalimutan ni Emilio ang paghihiganti at tanggapin ang nangyari, pero ayaw makinig ni Emilio. Ikinwento ni Shun kay Emilio ang nangyari sa tatay ni Alicia. Maari siyang magalit ng tuluyan sa kakaibang lugar tulad ng tatay ni Alicia. Walang pakialam si Emilio at patuloy na nakikipagtalo. Nagalit talaga si Shun at tinamaan si Emilio sa mukha, ngunit hindi lumaban si Emilio. Sinisigawan ni Shun si Emilio, sinabing nagmamalasakit din siya sa mga problema ni Emilio. Nagalit si Shun at umalis. Bago siya pumunta, sinabi niyang lagi niyang iniisip ang mga problema ni Emilio. Bumalik sa lab, nalaman ni Pascal at Joseph kung ano ang nangyari sa mga warp particle. Nalaman nila na ang mga particle ay nagiging mas kaunti mula nang ang hari ay pumalit. Kailangang pumunta ni Pascal sa Babylon bago ang hari. Sinabi ni Joseph kay Pascal na gumawa siya ng isang espesyal na kotse na maaaring lumipad. Pareho silang sumakay sa kotse at lumipad patungong Babylon. Kasabay nito, ang aming mga tripulante sa wakas ay dumating sa Babylon, ngunit mukhang ang hari ay naruroon na at naghahanda upang buksan ang isang daan sa ibabaw. May 4 na pinto sa Babylon, ngunit isa lamang ang papunta sa Babel. Pinag-aralan ni Eldria ang kanyang mapa upang mahanap ang tamang pinto. Sinabi niya sa grupo na ang pintong ito ay magdadala sa kanila ng diretso sa Babel, ngunit may problema, kailangan nilang umakyat sa isang napakataas na pader upang makarating sa kabilang panig. Nagmamadali silang umakyat. Muntik nang mahulog si Emilio, ngunit tinulungan siya ni Shun. Sa wakas, narating nila ang tuktok upang makahanap lamang ng isang maze. Nang malapit na silang pumasok sa maze, sinabi ni Demetrio kay Emilio na ayaw niyang tapusin ang hari. Sa halip, gusto niyang mapatalsik siya sa trono ng mapayapa. Tinanong niya si Emilio kung bakit niya gustong tapusin ang hari. Sinabi ni Emilio na pinaslang ng hari ang kanyang ama. Sinabi ni Demetrio na gusto rin niyang maghiganti ngunit nagbago ang kanyang isip. Sa tingin niya, hindi ito mapipigilan ng pakikipaglaban. Hiniling niya kay Emilio na hintayin ang kanyang utos bago saktan ang hari. Biglang, nakita nila ang truculent na mga Zeans na nagtatrabaho para kay Dezane sa harap nila at napagtanto na sila ay nasa problema. Nagpakilala ang pinuno ng truculent bilang si Gyro at sinabing may problema siya kay Demetrio. Ang iba sa mga masasamang tao ay lumalaban sa mga kaibigan ni Demetrio. Gustong kalabanan ni Alvido si Emilio at Shun ng husto dahil nasaktan siya noon. Habang naglalaban ang lahat, nanalo si Felix sa laban niya. Si Gyro ay natatalo kay Demetrio, kaya mabilis itong tumakbo at nagtago. Nakita ni Emilio ang pagkakataong ito at tumakas sa tarangkahan ng Babel. Sinubukan siyang sundan ni Shun at Alicia.
Pinigilan ni Elgia si Alvido na sundan sila. Pagkatapos ay pinigilan ni Loisa ang spell ni Elgia para pakawalan si Alvido. Nagulat si Elgia at gustong malaman kung bakit. Lumalabas na si Loisa pala ay nakikipagtulungan sa truculent. Sinabi niya na siya ay tinatrato ng masama dahil ang kanyang ama ay taga Zayans at ang kanyang ina ay mula sa Endora, at matagal na siyang galit. Sumali siya sa grupo ni Demetrio para maging ligtas, ngunit tinutulungan talaga niya si Gyro. Sinubukan niyang saktan si Elgia, ngunit dumating si Demetrio. Alam ni Demetrio na traidor si Loisa, ngunit maingat siya kapag nilalabanan niya ito. Sinusubukan pa rin ni Sean at Alicia na mahuli si Emilio para pigilan itong saktan ang kanyang ama. Pagkatapos nito, sa wakas ay nahanap na ni Emilio si Delzane, na naghihintay ng kanyang daan patungo sa ibabaw. Inilabas ni Emilio ang kanyang warp relic at sinabing handa na siyang tapusin ang lahat. Tinanong ng hari si Emilio kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niya itong tapusin. Sabi ng hari, kailangan ng Endora ng pinuno, kaya dapat may plano si Emilio. Sa parehong oras, kinakalaban pa rin ni Loisa si Demetrio. Nilalabanan din ni Felix at Mesio si Alvido. Habang nag-aaway sina Loisa at Demetrio, gustong tumulong ni Elgia ngunit pinigilan siya ni Demetrio. Gusto niyang makausap si Loisa mag-isa. Sinabi ni Demetrio kay Loisa na niloloko niya ang sarili niya. Narinig niyang sinabi nitong sumama siya sa kanila para sa pera dahil sa kanyang pamilya, ngunit sigurado si Demetrio na nagmamalasakit si Loisa sa grupo. Naalala niya noong iniligtas siya nito sa Zayan Island. Maaring sabihin ni Loisa na ginagamit niya ang grupo, ngunit talagang gusto niya ang mga ito. Sinabi ni Loisa na nagsisinungaling si Demetrio. Sinusubukan niyang talunin si Demetrio ngunit hindi niya magawa. Ipinapakita nito sa kanya na hindi niya kayang saktan ang sino man sa grupo. Mahinahon siyang kinakausap ni Demetrio. Sabi niya makakahanap sila ng paraan para matulungan siya. Sinabi ni Loisa na ipinadala siya upang panoorin ang mga Ignots. Ginagawa niya ang kanyang trabaho hanggang sa nagsimula siyang maniwala kay Demetrio. Nagsimula siyang umiyak at binigyan siya ni Elgia ng tissue upang matuyo ang kanyang mga mata. Sinabi ni Demetrio na wala silang oras para umiyak dahil may kailangan silang gawin. Si Alvido ay nakikipaglaban pa rin kina Mesio at Felix nang dumating sina Demetrio at ang iba pa. Tumakas si Alvido, ngunit sinabi ni Demetrio na huwag mag-alala dahil alam nila kung saan siya nagpunta. Sinabi rin ni Demetrio kay Mesio at Felix na okay na sila ni Loisa ngayon. Pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay at nilulutas ang kanilang mga problema. Si Emilio ay abala sa pakikipaglaban sa kanyang ama nang pumasok sina Sean at Alicia. Sinabi ni Emilio na pinaslang ng hari ang kanyang tunay na ama at pinaalis si Pascal sa palasyo. Natigil sa pakikipaglaban si Emilio nang marinig niya sina Sean at Alicia. Magsisimula na ulit siya, pero pinigilan siya ni Sean. Sinabi ni Sean sa hari na sabihin kay Emilio ang gusto niyang malaman. Sinabi niya na maaaring wakasan ng hari ang galit ni Emilio sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Biglang sumulpat si Alvido at inatake si Emilio. Sinabihan siya ng hari na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Alam ng hari na tatapusin ni Alvido ang kanyang anak, kaya kailangan niyang gawin ng isang bagay. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak ngunit inatake siya ng warp relic ni Alvido. Bumagsak ang hari, at sumigaw si Emilio. Ginagamit ni Alvido ang pagkakataong makatakas. Nagpaalam siya sa mga ito at pumunta sa maliwanag na kumukonekta sa ibabaw. Si Emilio at ang iba ay nanunood habang kinukuha siya ng liwanag. Lumingon si Sean at nakitang hawak ni Emilio ang kanyang ama. Sabay ding pumasok sina Pascal at Joseph. Bago masawi ang hari, sinabi niya kay Emilio na ipinagmamalaki niya ito dahil naging malakas siya. Pumasok din si Demetrio at ang iba pa sa silid. Tahimik ang lahat habang humihinga ng huling hininga si Delzane, at napagtanto ni Emilio na hindi siya ganap na tama sa lahat ng oras na ito. Iba ang pakiramdam ng lahat ng tao sa kwarto sa nangyari. Nais ni Pascal na bumalik sa Royal Laboratory upang isulat ang kanilang impormasyon at mga natuklasan. Sinabi ni Joseph kay Pascal na mayroon silang problema, wala silang sapat na gasolina para lumipad pa uwi. Ginamit nila ang lahat ng gasolina ng eroplano para makarating sa Babylon, at hindi naisip na kailanganin nila ng gasolina para makabalik. Nag-aalala si Pascal dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, at talagang gustong malaman kung bakit lumiit ang mga warp particle mula nang pumalit si Delzane.
Nais ni Pascal na makausap niya ang hari ng mas maaga upang tanungin siya kung ano ang nangyari. Nakita ni Sean si Emilio na nakaupo mag-isa, mukhang malungkot. Sinubukan ni Sean na i-comfort si Emilio at binigyan siya ng mansanas. Sinabi ni Emilio kay Sean na ikinalulungkot niya dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Nangako si Emilio na gagawin niya ang lahat para masigurong ligtas na makakauwi si Sean, ngunit dahil sa nangyari sa bubble baka hindi na nila ito magamit muli. Sinabihan ni Sean si Emilio na huwag sisihin ang sarili. Nagsimulang magkwento si Emilio tungkol sa kanyang buhay. Ang sabi niya noon pa man ay gusto niyang makaganti, at iyon lang ang naisip niya. Gusto niyang tapusin si Delzane. Ngayong nasawi na ang hari, hindi pa rin siya nakakaramdam ng saya. Iniisip niya kung ito ba ang nararamdaman niya dahil hindi niya mismo pinaslang si Delzane. Sa ngayon, iniisip niyang mali siya. Pilit niyang inaalala kung ano ang hitsura ng kanyang tunay na ama, ngunit tanging mukha lang ni Delzane ang nakikita niya. Nagtataka ito kung si Delzane ba talaga ang pumaslang sa kanyang ama. Wala siyang pruweba, mga bagay lang na narinig niya at para siyang balisa. Matagal na itong sinasabi sa kanya nina Pascal at Alicia, ngunit masyado siyang balisa para makinig. Iniisip ni Sean na si Emilio ay napakawalang isip at nagsasabi ng masasakit na mga bagay. Noon pa man ay nagkukunwaring si Emilio ay hindi niya gusto or may pakialam sa kanya, ngunit ang totoo ay lagi niyang tinutulungan si Sean noong siya ay may problema. Kahit sinigawan siya ni Sean na umalis ay hindi umalis si Emilio. Maaring sabihin nila na hindi nila gusto ang isa't isa, ngunit lagi nilang tinutulungan ang isa't isa. Gusto ni Emilio na matuto ng higit pa tungkol sa ibabaw. Sinabi ni Sean na hindi ito gaanong naiiba sa kinaroroonan nila ngayon. May away at digmaan din doon. Naguguluhan si Emilio kung bakit gustong-gusto ni Delzane na pumunta doon. Sabi ni Sean, baka may ibang paraan para makarating doon nang hindi gumagamit ng bubble. Ayaw niyang sumuko na bumalik sa kanyang tahanan. Ang hari ay nasawi na, at ang Royal Guards ay bumalik sa lungsod. Nakakabaliw ang mga pangyayari sa buong bansa. Gusto ng mga Ignots na manatili sa Babylon hanggang matapos nilang tingnan ang bubble. Pinag-aaralan ni Pascal at Joseph ang bubble gamit ang impormasyong nahanap nila. Sa palagay nila ay gumana ang bubble ayon sa nararapat, ngunit hindi nila alam kung talagang nakapunta si Albedo sa ibabaw. Kailangan nila ng patunay mula sa ibabaw, pero baka nakaharang ang daan papunta sa ibabaw. Samantala, kausap ni Emilio si Demetrio. Nais malaman ni Emilio kung ano ang gagawin ng mga Ignots ngayong wala na ang hari. Sinabi ni Demetrio na magkakaroon ng gulo dahil mag-aaway ang mga tao sa lupa. Kailangan muna nilang makipagpayapaan. Matapos makipag-usap kay Demetrio, gusto ni Sean na makipag-spar kay Emilio. Ayaw muna ni Emilio, pero pinatayo siya ni Sean. Nagsisimula na silang maglaban, at nakikita sila ni Loisa. Mamaya, sinabi ni Loisa sa mga Ignots na gusto niyang umalis. Sinabi niya na siya ay isang taksil at hindi sila kailanman makakaramdam ng ligtas sa kanya. Nang malapit na siyang umalis, nakatanggap siya ng mensahe na may problema ang mga tao ni Gradido sa Zayan Island. Sinusubukan ng mga mananakop na may mga barko na gawing alipin sila. Sinabi ni Demetrio sa mga Ignots na nagsisimula pa lang ang kanilang trabaho. Dapat silang magtulungan upang matigil ang labanan na nangyayari sa buong bansa. Nag-aaway pa rin sina Emilio at Sean, walang gustong sumuko. Gusto ni Sean na paginhawahin si Emilio at itigil ang pagiging malungkot. Pagkatapos ng higit pang pakikipaglaban, nanalo si Emilio sa palihim na paraan. Alam ni Emilio na sinusubukan ni Sean na tulungan siyang maging mas masaya. Sinabi ni Sean kay Emilio na lagi siyang malungkot at kailangang itigil ang pagnanais na maghiganti. Nalungkot si Emilio dahil sa tingin niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay. Pagkatapos ay pumunta sina Emilio at Sean sa mga Ignots na abala sa pagpaplano kung paano tutulong sa mga tao sa Zayan Island. Sinabi sa kanila ni Emilio na gusto niyang opisyal na sumali sa mga Ignots. Marami siyang nakita sa kanyang paglalakbay at alam niyang kailangang ayusin ang mundo. Sinabi ni Sean kay Demetrio na gusto rin niyang sumali at tumulong sa anumang paraan na kanyang makakaya. Sa sandaling iyon, pumasok si Pascal. Sinabi niyang tapos na siyang tumingin sa bubble site at nakumpirma na ang gate ay nakablock mula sa ibabaw. Nagtataka siya kung bakit may lock mula sa ibabaw kung hindi alam ng mga tao doon ang tungkol sa Endora, baka nagkataon lang. Gayunpaman, nais ni Pascal na pumunta sa Royal Lab para gumawa ng higit pang mga pagsubok. Pagkatapos nito, umalis sila sa Babylon.
Maraming away ang nagaganap sa buong Endora. Ang mga pinuno ay hindi patas at pinahihirapan ang lahat. Si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita sa isang nayon habang sinasaktan ng mga sundalo ang mga tao. Nilabanan nila ang mga sundalo, at pagkaraan ng ilang sandali, nanalo sila. Pagkatapos ay pumunta si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng pinuno ng nayon. Sinabi sa kanya ni Demetrio na mula nang masawi ang hari, nagkaroon ng maraming away saan man sa Endora. Sinabi niyang gusto nilang itigil ang away. Umaasa ang pinuno ng nayon na si Emilio ang magiging bagong hari. Sa tingin niya ay magiging magandang lugar ang Endora kung si Emilio ang mamumuno, ngunit ayaw pa ni Emilio na maging hari. Nang gabing iyon, nagalit ang pinuno ng mga kawal kay Demetrio at sa mga ignots. Sinabi niya sa kanyang kapitan na atakihin sila habang kumakain siya ng maraming pagkain, ngunit pagkatapos ay pinaslang ang kapitan ng isang malaki, nakakatakot na nilalang na pagkatapos ay umatake din sa pinuno ng sundalo. Kinabukasan, pumunta si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng pinuno ng sundalo. Pagdating nila doon, kakaiba dahil walang tao at tahimik ang lugar. Pumasok sila sa loob at nakita nilang natatakot ang pinuno. Sinabi niya sa kanila na isang nakakatakot na nilalang ang naging ligaw at pinaslang ang kapitan. Biglang nagpakita muli ang nilalang at pinaslang din ang pinuno, sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng kanyang relic. Nagulat si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan nang makitang si Alvido ang nilalang, ngunit ibang-iba ang hitsura nito. Isa na siyang evolved form at maraming nakatagong armas. Nagwawala si Alvido habang inaatake niya si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Naguguluhan sila at natatakot habang inaaway sila ni Alvido. Lalong lumakas si Alvido at tinulak sila palabas ng bahay. Patuloy siyang umaatake at muntik nang mapaslang si Demetrio. Sa kabutihang palad, dumating ang dating kaibigan ni Alvido na si Gyro at pinigilan siya. Si Gyro ay isang taong sinubukang tapusin ni Alvido ngunit hindi niya magawa. Matindi ang laban nila hanggang sa tumakas si Alvido. Pagkatapos nito, hiniling ni Demetrio kay Gyro na sumama sa kanila. Wala namang ibang magawa si Gyro kaya pumayag naman siya. Kinabukasan, tuluyang tumulak si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa isla ng Zion, na hanggang ngayon ay inaatake pa rin. Sa kabutihang palad, ang mga umaatake ay hindi pa nakakapasok sa isla dahil malakas ang mga depensa ng isla. Sa daan, si Pascal ay nagsasalita tungkol sa bubble. Sinabi niya na gagana lamang ang bubble kung ang parehong mundo ay magbubukas ng landas ng sabay. Dahil ang Endora lang ang nagbukas ng daan, hindi sila makakapunta sa mundong ibabaw. Ipinapaliwanag nito kung paano hindi naging matagumpay si Alvido sa pagtakas sa ibabaw, at bumalik na may kakaibang pagbabago. Sinabi rin ni Pascal na ang mga war particle na humahawak sa Endora ay humihina na ngayon. Kung ito ay patuloy na mangyayari, ang Endora ay masisira at mawawala. Walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Kailangang pumunta ni Pascal sa kabisera para matuto patungkol dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Gyro na gusto niyang sumali sa ignot ni Demetrio. Talagang masaya si Demetrio tungkol dito at sinabing umaasa na siya. Sa wakas ay nakarating na sila sa Zion Island. May ganap na labanan sa mga mananakop ngunit madaling nanalo si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Dumating sila sa isla at nakatagpo ang mga Zions. Nang maglaon, sinabi ni Demetrio na si Gradido ay maaaring mamahala sa hilagang bahagi pagkatapos ng labanan sa Endora. Iniisip ni Emilio na ang mga Zions ay itinuturing pa ring masama ng masa, at hindi ito magugustuhan ng mga tao, ngunit hindi nakipagtalo kay Demetrio. Samantala, masaya si Alicia kasama sina Loisa, Mesha, at Eldria. Habang nag-e-enjoy sila, sinabi ni Alicia na nag-iisip siya ng mga paraan para tumulong. Mapaglarong sinabihan siya ni Loisa na pakasalan si Emilio. Halatang halata na may gusto si Alicia kay Emilio. Sinusubukan niyang sabihin na hindi ito totoo ngunit sa huli ay inamin niya na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya. Nangako si Alicia na sasabihin kay Emilio ang kanyang nararamdaman, ngunit umaasa siyang gusto rin siya nito. Kinagabihan, kinausap ni Emilio si Pascal tungkol sa kanyang ama, ang orihinal na hari. Ipinaliwanag ni Pascal na noong ang kanyang ama ay hari, ang kanyang kapatid na si Delzane ang namamahala sa Hilaga. Sa oras na iyon, nasa paligid pa rin ang bubble. Si Delzane, na namuno sa Hilaga, ay madalas na pumupunta sa bubble. Iniisip ni Pascal na nagsimulang maging interesado si Delzane sa bubble.
Kinabukasan, ang grupo ay naglakbay sakay ng bangka pabalik sa kabisera upang itigil ang labanan sa buong Endora. Nang makarating sila sa lungsod at pumasok sa loob ng palasyo, napakatahimik. Kaunti lang ang mga sundalo at manggagawa doon. Isang sundalo na nagngangalang Aaron Shaki ang nagsabi kay Emilio kung ano ang nangyayari. Lumalabas na kalahati ng mga sundalo ang sumama sa hari sa Babylon at hindi na bumalik. Tila naging magnanakaw sila at tumakas matapos marinig na pinaslang ang hari. Umalis na rin ang karamihan sa mga sundalo sa palasyo dahil walang pinuno ngayon ang Endora. Nakalulungkot, ayaw ni Aaron Shaki at ng iba pang maharlikang sundalo na manatili si Demetrio sa palasyo. Sinabi sa kanila ni Emilio na si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay mabubuting tao, ngunit ang lahat ay hindi pa rin sigurado, at patuloy silang nagtatalo. Sa ibang lugar, pumasok sina Pascal at Joseph sa Royal Laboratory. Nagulat sila nang makitang walang mga siyentipiko doon at sila lang ang magtatrabaho. Biglang sumama sa kanila si Rudy, na dating kasamahan ni Pascal. Si Rudy ay tila senior back ni Pascal noong nagtrabaho siya ng full-time para kay Delzane. Habang nangyayari ito, mag-isang naglalakad si Emilio sa paligid ng palasyo at nakatayo sa harap ng lumang upuan ng hari. Nakita siya ni Demetrio at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Sinabi ni Emilio na nag-aalala siya kung sino ang susunod na mamumuno at kailangan ng mga tao ng bagong pinuno. Sinabihan siya ni Demetrio na huwag mag-alala at sinabing dapat niyang malaman kung paano naging pinuno niya ang kanyang ama at si Delzane. Nangako siyang tutulungan si Emilio na matutong maging isang mabuting hari. Sa labas ng palasyo, may kakaibang nararamdaman sina Gradido at Loisa sa malapit na kakahuyan. Sa lab, nalaman ni Pascal at Joseph mula kay Rudy na maaaring nasa panganib ang palasyo. Sinasabi niya na ang mga nakakatakot na nilalang ay nagtitipon sa kakahuyan malapit sa palasyo. Natakot ang mga sundalo nang marinig nila ang tungkol sa mga halimaw, ngunit pinapaginhawa sila ni Aaron Shaki. Nagulat ang lahat nang makita nila ang mga Zeons at mga Ignots na darating para tumulong. Sinabihan ni Emilio si Aaron Shaki na huwag magugulat dahil noon pa sila magkasamang nakikipaglaban. Ayaw ni Aaron Shaki na sumali si Emilio sa labanan, ngunit sinabi ni Shun kay Aaron Shaki na huwag mag-alala dahil ligtas si Emilio. Alam ni Shun na kayang alagaan ni Emilio ang kanyang sarili. Sa kanila napagtanto na ang mga nakakatakot na nilalang ay ang mga nakalaban nila noon kasama si Alvido. Malinaw na si Alvido ang nasa likod ng ataking ito. Sina Shun at Emilio ay sumama sa iba pang mga manlalaban sa kagubatan upang labanan ang mga halimaw. Nahanap ni Alvido sina Emilio at Shun at gusto pa rin silang tapusin pareho. Ginagamit ni Alvido ang mga halimaw upang magtago habang inaatake niya sina Emilio at Shun. Dumating si Gyro upang tulungan sina Emilio at Shun. Napakaraming halimaw, at nagkakaproblema sina Emilio at Shun, ngunit pagkatapos ay dumating ang mga sundalo upang tumulong at talagang nasasabik silang labanan ang mga halimaw. Tumulong si Demetrio mula sa likuran sa pamamagitan ng pag-atake kay Alvido gamit ang isang kutsilyo, na nagbigay ng pagkakataon kay Shun na saktan si Alvido gamit ang kanyang espada. Alam ni Alvido na matatalo siya at tumakas. Masaya ang mga sundalo dahil nailigtas nila ang lungsod sa kastilyo mula sa mga halimaw. Ipinatong ng mga sundalo si Emilio sa kanilang mga balikat upang ipakita kung gaano sila kasaya na natalo niya ang kalaban. Nakikita siya ng mga kaibigan ni Emilio bilang isang bayani para sa lahat sa bansa. Kinaumagahan, sinabi ni Gyro kina Emilio at Demetrio na gusto niyang hanapin si Alvido. Nag-aalala sila na baka mag-isa lang siya at nasa panganib dahil nakakagawa na si Alvido ng mga halimaw. Sinabi ni Loisa na sasama siya kay Gyro para tulungan siya. Naisip ni Demetrio na kahit kasama si Loisa ay baka magkaproblema pa rin si Gyro, kaya pinakiusapan din niya sina Felix at Mesha na sumama sa kanila. Samantala, dinala ni Emilio si Shun sa parehong lugar kung saan unang nagpakita si Shun. Iniisip ni Emilio na maaaring ito ang paraan para makauwi si Shun. Sinabing malapit nang matapos ang Endora, kaya kailangan nang umalis ni Shun bago pa mahuli ang lahat. Nagalit si Shun kay Emilio dahil sa pagiging malungkot at hindi na ginagawa ang higit pa bilang isang prinsipe. Nagsimula silang magtalo at muntik ng mag-away, ngunit nahulog si Shun sa isang bangin. Nasalo siya ni Emilio at napahawak sila sa isang pader. Nakahanap sila ng hagdan at bumaba. Nagulat sila nang makita ang isang preso sa ibaba.
Ang bilanggo, si Far Amos, ay isang Zeon at sinabing inilagay siya ni Haring Alzem doon. Si Far Amos ang dating pinuno ng Truculent, isang grupo na nagpo-protekta sa hari, ngunit pagkatapos ay nagalit ang hari at ikinulong siya. Gustong malaman ni Emilio ang higit patungkol sa hari, kaya sinabi sa kanya ni Far Amos na si Alzem ay isang mabuting hari na nagustuhan ng lahat, ngunit may nagbago sa kanya. Sinabi sa kanila ni Far Amos na matagal na ang nakalipas, natagpuan nila ang isang taong nahimatay malapit sa kastilyo at iiwan na sana siya doon, ngunit nang makita nilang buhay pa siya mula sa ibabaw, dinala nila siya sa loob upang tulungan siyang gumaling. Talagang nagustuhan ng hari ang lalaking ito, na mabilis na gumaling. Ang lalaki ay maaaring magpabalik-balik sa pagitan ng kastilyo at sa ibabaw, at dinalhan ng hari ng mga cool na bagay. Sinabi niya na siya ay isang siyentipiko, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay madaling maglakbay. Nais malaman ng hari ang lahat ng nalalaman ng lalaki tungkol sa labas ng mundo, kahit na sinabi ni Dazane na ito ay isang masamang ideya. Pinakinggan ng hari ang lalaking nagsasalita tungkol sa mga kamanghamanghang bagay mula sa labas. Hiniling ng lalaki sa hari na ihalo ang mga warp particle mula sa kastilyo sa mga bagay mula sa ibabaw, at sinabi ng hari na okay. Nais ng lalaki na kunin ang ilan sa mga warp particle ng kastilyo sa ibabaw. Sinubukan ni Dazane na balaon ng hari na mahalaga ang mga ito para sa kastilyo, ngunit hindi nakinig ang hari. Hindi nagustuhan ni Far Amos ang nangyayari at nakipagtalo sa lalaki. Nilinlang ng lalaki ang lahat na isipin na sinusubukan siyang saktan ni Far Amos, kaya ikinulong ng hari si Far Amos sa madilim na lugar na ito. Mula noon ay naroon na si Far Amos. Ngayon, narinig ni Far Amos ang tungkol kay Sean na mula sa labas ng mundo. Nagalit siya at ginamit ang kanyang warp relic at inatake si Sean. Ang sariling relic ni Sean ay lumabas upang labanan si Far Amos. Nang magtama ang dalawa, napuno ng maliwanag na ilaw ang lugar, at biglang, natagpuan ni Sean at Emilio ang kanilang mga sarili sa ibabaw. Tuwang-tuwa si Sean na bumalik sa ibabaw at sumigaw sa tuwa, at talagang nagulat si Emilio nang makitang nandoon sila. Pumunta silang dalawa sa bahay ni Sean. Binuksan ng kanyang ina ang pinto at nagulat siya nang makita siya. Umiiyak siya at niyakap siya ng mahigpit dahil namiss niya ito ng sobra. Sinabi ni Sean sa kanyang ina ang tungkol kay Emilio. Sinabi niya na mayroong ibang mundo sa ilalim ng lupa kung saan nakatira si Emilio. Alam ni Sean na maaaring hindi isipin ng kanyang ina na ito ay totoo, ngunit gusto pa rin niyang sabihin ito, sinabing patunay si Emilio. Pumasok sila sa loob para mag-usap. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na naniniwala siya sa kanya. May mga kwento tungkol sa mga lihim na paraan upang pumunta sa ilalim ng lupa sa buong mundo. Ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip na ito ay totoo, ngunit ang mga magulang ni Sean ay naniniwala. Ang kanyang ama ay madalas na nag-aaral sa ilalim ng lupa. Kaya naman lagi siyang nasa trabaho at hindi masyadong umuuwi. Sinabi ni Sean na pupuntahan niya ang kanyang ama bukas upang sorpresahin siya. Kinabukasan, pumunta sina Sean at Emilio sa lugar ng trabaho ng tatay ni Sean. Hindi nagtagal, dumating na ang magkaibigan sa Asanaga Building. Masaya ang tatay ni Sean na makita siya at sinabing natutuwa siyang ligtas si Sean. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sean si Emilio sa kanyang ama. Sinabi ng tatay ni Sean kay Sean na ang isang espesyal na kristal na natagpuan ng kanyang ina ay matagal nang nagdala sa kanya sa Endora. Ang kristal na ito ay maaaring ilipat ang mga tao sa pagitan ng dalawang mundo. Sinabi ng tatay ni Sean na pag-aaralan pa niya ang kristal, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Emilio sa tatay ni Sean. Masama ang kutob niya sa kanya. Habang papaalis sila, may naalala si Emilio noong bata pa siya. Nakita niyang sinabihan ni Dazane ang kanyang ama na huwag magtiwala sa ama ni Sean, si Asanaga. Sinabi ni Emilio kay Sean ang naalala niya, pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa gusali na sinusundan siya ni Sean. Muling pumunta si Emilio sa opisina ni Asanaga at sinabing naaalala niya ang lahat. Naguguluhan si Sean. Sinabi ni Emilio na kinuha ni Asanaga ang anak ni Dazane at sinubukan itong tulungan ni Alzem, ngunit bago matapos si Emilio, pinaputukan siya ni Asanaga. Sinabihan ni Asanaga si Sean na huwag kumilos at ibinunyag na hindi siya ang tunay na ama ni Sean. Si Emilio lang pala ang tinamaan ng bala at hindi ito gaanong nasaktan. Nalaman ni Emilio na pinaslang ni Asanaga si Alzem. Sinabi ni Asanaga na ginamit niya ang parehong baril upang atakihin si Alzem noong nakaraan. Galit na galit si Emilio at gustong saktan si Asanaga ngunit tumigil ito dahil si Asanaga ang ama ni Sean.
Sinabihan ni Asanaga si Shun na sumama sa kanya. Sinabi niya na maaaring hindi siya ang tunay na ama ni Shun, ngunit siya ang nagpalaki sa kanya. Masyadong nagulat si Shun sa sasabihin. Binato ni Emilio ng kutsilyo si Asanaga para makaabala sa kanya at pagkatapos ay dinala si Shun. Nakikita natin ang alaala noong unang dumating si Asanaga sa Endora. Dinala siya ni Dezane sa kanyang kapatid. Sinabi ni Asanaga kina Alzem at Dezane ang tungkol sa isang espesyal na kristal na nakita niya bago hinayla sa isang maliwanag na liwanag. Bumalik si Asanaga upang sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa kapangyarihan ng kristal at siya ay buntis. Nakalulungkot na sawi ang kanilang sanggol na labis na ikinalungkot ni Asanaga. Bumalik si Asanaga sa Endora at sinabi sa hari na interesado siya sa mga war particle. Habang nakikipag-usap kay Dezane at sa hari, pumasok ang batang si Emilio. Sinabi ng hari kay Asanaga na ang anak ng kanyang kapatid ay may sakit at tinanong kung makakahanap siya ng lunas sa ibabaw. Himinungkahi ni Asanaga na muling itayo ang bubble para silang lahat ay makapunta sa ibabaw, at madali niyang matulungan ang anak ni Dezane. Ito ay magbibigay daan din sa kanila na magdala ng maraming iba pang kapaki-pakinabang na bagay mula sa ibabaw hanggang sa Endora. Gusto lang iligtas ni Dezane ang anak niyang may sakit ngunit ayaw niyang ibalik ang lumang gate sa bubble. Sinabi niya na ang mga lumang kwento ay nagbabala sa kanila laban sa pagbubukas nito, ngunit gusto pa rin itong buksan ni Alzem. Umuwi si Dezane at labis na nalungkot nang makita ang kanyang anak na may sakit. Pumayag siya na dalhin ni Asanaga ang kanyang anak sa ibabaw para mapagaling ito. Pagkatapos nito, ibinigay ng hari kay Asanaga ang lahat ng kailangan niya para muling maitayo ang bubble. Nang matapos itong itayo ni Asanaga, pinaslang niya si Alzem at sinabi kay Dezane na aalis na siya ng tuluyan sa Endora. Gusto ni Dezane na bumalik ang kanyang anak ngunit sinabi ni Asanaga na kailangan niyang lumabas para makuha siya. Pagkatapos ay sinira ni Asanaga ang bubble at bumalik sa kanyang mundo. Sa kasalukuyang panahon, umuuwi sina Shun at Emilio. Pinagbuksan sila ng nanay ni Shun ng pinto. Sinasabi nila sa kanya ang lahat ng nalaman nila. Sinabi ng nanay ni Shun na totoo ang lahat ng sinabi ni Asanaga. Sinabi niya kay Shun ang tungkol sa araw na iniuwi siya ni Asanaga na may sakit. Inalagaan nila siya hanggang sa gumaling siya, at nagdala siya ng kaligayahan sa kanilang tahanan. Naawa siya sa hindi pagpayag ni Asanaga na ibalik si Shun sa pinanggalingan niya. Pagkatapos, binigyan ng nanay ni Shun si Shun ng isang crest na hawak niya nang iuwi siya ni Asanaga. Sinabi ni Emilio na ito ay isang napakahalagang crest na hawak lamang ng pamilya ng hari. Ibig sabihin ay kamag-anak ni Shun si Alzem at ang tunay niyang ama ay, sa katunayan, si Dezane. Nang gabing iyon, naging malungkot si Shun dahil hindi niya mapaniwalaan na isang ang pumaslang ng tao ang kanyang ama. Sa Endora, si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay sinabihan ng isang gwardya na sina Emilio at Shun ay nagpunta sa piitan at hindi na nakita mula noon. Unti-unting napagtanto ni Demetrio na malamang na lumabas na ang mga lalaki sa ibabaw. Sa ibabaw, muling binisita ni Emilio si Asanaga, na nagulat nang makita siya. Gustong kausapin siya ni Emilio tungkol kay Shun. Sinabihan ni Asanaga ang kanyang mga bantay na dalhin si Emilio sa kanyang opisina. Pagdating doon, tinutukan ni Asanaga ng baril si Emilio at inamin ang pagpaslang sa ama ni Emilio, si Alzem. Sinabi ni Asanaga na si Alzem ay isang masamang hari, na madaling maimpluwensyahan at masama sa mga Zeans. Sa tingin niya ay magiging mas mabuting hari si Dezane. Tinanong ni Emilio kung mahal ni Asanaga si Shun, at sinabi ni Asanaga na oo, kahit na hindi niya tunay na anak si Shun. Sinabi ni Asanaga na ginagawa niya ang lahat para kay Shun at sa kanyang pamilya, at hindi niya sasaktan si Emilio maliban na lang kung haad lang siya. Umuwi si Emilio at sinabi kay Shun na kakakausap lang niya sa kanyang ama. Pinayuhan niya si Shun na makipag-usap kay Asanaga at alamin kung bakit siya nagkakaganito. Nagpasalamat si Shun kay Emilio at pumayag na makipag-usap sa kanyang ama. Bumalik sa Endora, tinawag ni Pascal ang lahat para sa isang pulong. May importante siyang sasabihin sa kanila. Kasabay nito, nakakulong si Eldria sa isang silid na gumagawa ng kakaibang ritual. Hindi siya kakain or aalis hanggat hindi ito natatapos. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal sa grupo na nakahanap sila ng paraan upang maglakbay sa pagitan ng Endora at sa ibabaw. Lumipat ang eksena kay Shun, na nasa lugar kung saan unang nagsimulang magtrabaho ang kanyang ama. Nag-message na siya sa papa niya na pumunta agad doon.
Gustong malaman ni Shun kung bakit pinaslang ng kanyang ama si Alzem. Maya-maya ay dumating si Asanaga at pagkatapos ay naglabas ng isang makantab na bato sa kanyang katawan. Sinabi niya na ang bato ay nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa pagitan ng mundong ito at ng Endora. Ang bato ay tinatawag na Parent Blue. Kasabay nito, sinasabi ni Pascal sa mga tripulante ang tungkol sa Parent Blue sa Endora. Ganito unang nakarating si Shun sa Endora. May Parent Blue talaga sa loob ng katawan ni Shun. Kung mayroon man ito, maaari silang magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang mundo kung kailan nila gusto. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit biglang bumalik si Shun sa mundong ito noong siya ay nasa problema. Sinabi ng tatay ni Shun na kinuha ni Shun ang kapangyarihan ng Parent Blue nang hawakan niya ang nasa opisina niya. Gusto niyang gumamit ng mga warp particle para gumanda ang buhay sa ibabaw, ngunit sinabi niyang malapit nang mawala ang Endora dahil mauubos na ang mga particle doon. Kapag nangyari iyon, matatapos na ang Endora. Nagulat si Shun nang sabihin ng tatay niya na siya ang nagpapawala ng mga particle. Hindi iniisip ni Shun na dapat sirain ng kanyang ama ang Endora para maabot ang kanyang mga layunin. Nagalit ang kanyang ama at tinutukan ng baril si Shun. Handa siyang saktan ang sinumang pipigil sa kanya. Sinubukan ni Emilio na tumulong, ngunit pinabagsak siya ni Asanaga. Magpapaputok na ang tatay ni Shun nang gamitin ni Shun ang Parent Blue at nawala ulit kasama si Emilio. Muli silang napunta sa Endora, kung saan sina Loisa, Felix, Gyro, at Mesho ay nakikipag head-to-head combat kay Alvido. Hindi nagtagal, sina Emilio at Shun ay sumama sa iba sa kanilang pakikipaglaban kay Alvido. Tatapusin na sana ni Alvido si Gyro, ngunit pinigilan siya nina Emilio at Shun sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang braso. Pagkatapos ay nag-mutate si Alvido at naging isang malaking, nakakatakot na halimaw na gawa sa Alcaitran. Ang higanteng halimaw na ito ay lubhang mapanganib para kay Shun at sa iba pa. Sinubukan ni Mesha na labanan si Alvido, ngunit nasaktan siya ng husto ng halimaw. Pinoprotektahan ni Felix si Mesha ngunit nasaktan sa proseso. Sinubukan muli ni Mesha na labanan ang halimaw, ngunit iniligtas siya ni Loisa. Hindi nila kayang talunin si Alvido, kaya sinabi ni Emilio na umalis muna sila sa ngayon. Sa kanyang meditation room, si Elgia ay talagang nagsisikap na kumonekta sa Endora. Bigla siyang natamba, at dumating si Demetrio. Sinabi ni Elgia kay Demetrio na narinig niya ang boses ng Endora, ngunit pagkatapos ay nahimatay siya dahil sa sobrang pagod. Sinabi ni Pascal kay Demetrio na nagbahagi lang ng mahalagang impormasyon si Elgia. Sinabi ni Elgia na ang mga warp particle ay nagtitipon sa isang lugar. Nangangahulugan ito na mayroong isang makina na kumukuha ng mga particle na ito, at ito ay nasa gitna ng karagatan. Pagkatapos ay nagsalita si Demetrio tungkol sa isang lugar na tinatawag na Turog. Sinasabi ng mga tao na ito ay ang mga guho ng isang luma, kamanghamanghang lungsod. Para itong isang mahiwagang lugar na napakahirap hanapin. Marahil ay nasa gitna ng karagatan ang Turog kung nasaan ang makina, ngunit hindi naniniwala ang ilan sa grupo na talagang nag-e-exist ang lugar na ito. Maya-maya lang, pumasok sina Shun at Emilio sa kwarto. Sigurado si Shun na may ganoong device. Inaalagaan sina Loisa at Felix dahil nasaktan sila. Gustong malaman ni Alicia kung saan nanggaling sina Shun at Emilio. Sinabi sa kanya ni Shun na pumunta sila sa ibabaw. Sinabi niya kay Pascal at sa iba pa na mayroong ilang aparato na nag-aalis ng mga warp particle mula sa Turog. Gusto niyang hanapin nila ito para makasigurado. Pagkatapos ay sinabi ni Shun ang isang bagay na nakakagulat, ang kanyang ama, si Asanaga, ang naghahatid ng mga warp particle. Lahat ay namangha, at hindi rin sila makapaniwala na si Delzane ang tunay na ama ni Shun. Maya-maya pa ay naghanda na sina Shun, Emilio, at Pascal para pumunta sa Turog. Hiniling ni Alicia kay Valerian na maging malaki para mapalipad niya sila doon. Habang sila ay pupunta, nakita nila si Alvido na papunta sa kastilyo. Mas malaki pa siya kaysa dati. Nang lumipad si Valerian, hinawakan ni Alvido si Valerian gamit ang mahahabang braso. Nahulog si Pascal sa halimaw. Sinabihan ni Pascal sina Shun at Emilio na magpatuloy nang wala siya. Gumamit siya ng bomba para pakawalan ni Alvido si Valerian para makalipad siya. Kinuha din ni Pascal ang pagsabog. Labis na nalungkot si Emilio dahil malamang nawalan siya ng isa pang kaibigan. Sinabihan ni Demetrio sina Rafi at Joseph na hanapin si Pascal habang ang iba ay nakikipaglaban kay Alvido. Sa tingin niya ay maaaring buhay pa si Pascal.
May malakas na bomba si Demetrio na si Pascal mismo ang gumawa. Sinabing makakatulong ito laban kay Alvido. Sinabihan ni Sean si Emilio na huwag mag-alala kay Pascal dahil siya ay matigas. Hindi nagtagal, nakita na ni Sean at Emilio ang turog. Hinahanap ni Joseph si Pascal dahil gusto pa niyang matuto mula sa kanya at hindi niya kayang mawala ito. Ayaw niyang masawi si Pascal. Narating ni na Emilio at Sean ang turog. Sinabihan nila si Valerian na lumipad pa ng mas mataas. Napakataas ng gusali, abot hanggang ulap. Nakarating sila sa tuktok na nasa mga ulap. May nakita silang malaking kristal. Nagpasya silang sirain ito. Ginagamit nila ang kanilang warp relic upang tamaan ang kristal, ngunit ito ay napakatigas at walang nangyayari sa kristal. Alam ni Sean ang tungkol sa mga kristal at nakahanap ng mahinang spot. Tinamaan nila ito, at nasira ito. Plano nilang patuloy na sirain ang kristal, ngunit dumating si Asanaga at pinigilan sila. Sinabi ni Asanaga kay Sean na hindi niya maaaring hayaang sirain ni Sean ang kanyang espesyal na imbensyon. Kasabay nito, ang mga Ignots ay nahihirapan pa rin kay Alvido. Sinabihan ni Demetrio ang ilan sa kanyang mga tao na panatilihing abala si Alvido habang gumagamit sila ng bomba para pasabogan ang ulo nito. Sinimulan na nila ang kanilang plano. Ilalagay ni Gyro ang bomba sa lugar habang ang iba ay patuloy na gumagambala kay Alvido. Nagagawang gawing abala ni Demetrio at ng iba pa si Alvido para talagang mapalapit dito si Gyro. Hinampad niya ng espada ang ulo ni Alvido at ihahagis na sana niya ang bomba, ngunit nilamon siya ng buo ni Alvido. Sinubukan niyang lumaban mula sa loob ni Alvido, ngunit mabilis na ginamit ang bomba, pinaslang ang sarili at pinasabog ang ulo ni Alvido at natapos agad ang halimaw. Bumalik sa turog, tinawag ni Asanaga ang kanyang warp relic. Ang sandata ay parang isang malaking octopus na may matutulis na mga punto. Sinabi ni Asanaga na ginamit niya ang bahagi ng particles para gawin itong espesyal na warp relic. Sinaktan ni Asanaga si Valerian sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa kanyang mga galame sa kanyang katawan. Sina Emilio at Sean ay nagagalit at lumaban ng magkasama kay Asanaga, ngunit si Asanaga ay masyadong malakas at madali silang itinulak pabalik. Tinatawanan ni Asanaga si Emilio, at sinabing dapat ay tinapos na niya ito noong una siyang pumunta sa kanya. Nagalit si Emilio, at nag-evolve ang kanyang warp relic. Nakipag-away si Emilio kay Asanaga saglit at nabali pa ang isa sa mga espesyal na galame ni Asanaga. Nagalit si Asanaga at pinatumba si Emilio. Tatapusin na niya ito nang pigilan siya ni Sean. Nagbabago din ang warp relic ni Sean, at nasira din niya ang isa sa mga galame ni Asanaga. 3 na lang ang natitira kay Asanaga. Bumalik sa kakahuyan, sa wakas ay natagpuan ni na Joseph at Rafi si Pascal na buhay ngunit nagtak. Pinipigilan siya ng parachute na mahulog. Pagbalik kina Emilio at Sean, napatumba silang dalawa ni Asanaga. Lumapit siya kay Sean at sinubukang kausapin ito ng maayos. Sinabi niyang naging malakas siya dahil kina Makiko at Sean, at ngayon alam na ng lahat kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Sean na hindi matutuwa si Makiko na makita siyang ganito. Nagalit na naman si Asanaga at hinawakan si Sean gamit ang dalawa niyang galame. Gusto niyang tapusin si Sean gamit ang huli, ngunit hindi niya magawa dahil naaalala niya ang lahat ng magagandang pagkakataon na mayroon sila. Sa sandaling iyon, muling nag-evolve ang warp relic ni Emilio, at inatake niya si Asanaga. Bumangon si Valerian at tinulungang lumakas ang atake ni Emilio, at inatake niya ang katawan ni Asanaga at huminto kaagad ang gusali na gumana. Bumagsak si Asanaga sa lupa. Sumigaw si Sean sa sakit ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Nagpapasalamat siya kay Emilio sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos, ang buong gusali ng turog ay nagsimulang masira. Ang mga lalaki ay malapit ng mahulog at masawi, ngunit iniligtas sila ni Valerian. Kapag bumalik sila sa kastilyo mamaya sa araw na iyon, natutuwa ang lahat na makita sila. Nagpapasalamat si Demetrio kina Sean at Emilio sa pagtulong sa kanila. Sinabi ni Emilio na maraming itinuro sa kanya ang mga Ignots tungkol sa kung ano ang tama at mali, at naging mabuting kaibigan sila sa kanya. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagdiriwang sa maraming pagkain at inumin. Ikinwento ni Demetrio sa lahat kung gaano kalaki ang naitulong at sakripisyo ni Sean at Emilio. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Demetrio na magtutulungan sina Rafi at Gradido para kontrolin at bantayan ang buong Northern Region. Binibigyan ni Demetrio ng trabaho ang lahat.
Si Emilio at Shun ang bahala sa mga lupain sa timog, na si Demetrio mismo ang nangunguna sa kanila. Lumabas si Shun sa terrace para makalanghap ng sariwang hangin, kaya sinundan siya ni Emilio. Sinabi ni Shun kay Emilio na gusto niyang manirahan sa Endora, ngunit kailangan niyang bumalik upang makasama ang kanyang ina. Mag-isa lang ang ina niya, at hindi niya ito maiiwan. Sinabi ni Shun kay Emilio na kailangan niyang umalis, at humiling sa kanya na humingi ng tawad sa lahat dahil bigla siyang nawala, dahil hindi siya magaling sa palem. Nagpaalam si Shun sa kanyang pinsan na si Emilio na may mabigat na puso, at nagsimulang tumugtog ang kantang See You Again sa background. Kinamayan niya si Emilio sa huling pagkakataon at ginamit ang parent glue para makauwi. Pagdating niya sa ibabaw, nabasag ang parent glue. Sinabi ni Shun na maaaring hindi na siya makabalik ngunit lagi niyang maaalala ang Endora.